pupunta dyan, puro mga estudyante na susugal. Sir? Tama. Yun nga, sir. So, pwede ba, sir, mamaya, pagkatapos dito, pagbaba ng telepono, puntahan niyo na, ipasala niyo na, sir? Papupuntahan ko na kaagad kasama ng copy. Ayun pala. Pupuntahan ko na po. Kung ganun pala, salamat po, Mr. Isidro, sir. Opo. Yes, sir. Thank you, sir. Baka iniisip nila kanina may table tayo kanina. Ngayon, wala. Ha? May nangyari. May nangyaring aksyon. Anyway, may naisip ang mga genius sa MMDA para mapilay ang kabulustugan ng mga pasaway na jaywalker. Ang kasama sa parusa, multa. I-impound ang sapatos ng mga jaywalker. Paano kung may putok ang paa? Sus! Maaga pa lang, pumorma na sa ilalim ng Ortigas Flyover ang mga tinaguriang men in red ng MMDA. Sila ang tututok sa mga jaywalker o mga pasaway na tumatawid kahit may overpass o footbridge naman sa lugar. Simula ngayong araw, hihigpitan na ng MMDA ang pagpapatupad ng batas laban sa jaywalking. Layunin ng kampanya na mabawasan ng pedestrian accidents na pumalo sa higit 5,000 noong nakaraang taon. Pagpatak ng alas 7 ng umaga, kaliwat ka ng pedestrian agad ang nahuli. Kanya-kanya namang palusot ang mga jaywalker. Sorry po, hindi ko po alam. Ngayon lang namin ito nakita eh. 200 piso multa agad ang sinampal sa mga jaywalker. Pero ang mga hindi makabayad, 20 minutong seminar tungkol sa disaster preparedness ang parusa. Exempted naman sa multa ang mga senior citizen at bata. Pero kailangan sumailalim sila sa seminar. Once na na-hit kayo ng sasakyan, disaster yon. So, kahit na paano may natutunan din ako. Bukod sa Ortigas, nanghuli din ng MMDA sa Pasay, Balintawak at Litex. Pumalo sa 164 ang bilang ng mga lumabag sa maghapon. Maliban sa panghuhuli, nagdagdag na rin ng mga paskil na paalala kontra jaywalking ang MMDA. Bukod sa mga paalalang ito ng MMDA na no jaywalking, naglagay naman sila ngayon ng life-size na mural na tulad nito kung saan nga nakasampa yung tao sa fence para daw mas madaling maintindihan ng mga kapatid natin na pasaway ang pag-jaywalking. Babala ni MMDA Chairman Francis Tolentino, kung hindi pa matinag sa kampanya ang mga jaywalker, may nakakasapang plano ang MMDA. Pag yung mga pasaway na sasakyan, ini-impound po natin yung sasakyan. So, pag hindi pa rin sila napatino natin, may nag-suggest po, pinag-aaral, impound po natin yung sapatos. Juleola, News 5. Ito mga tol, ha? Buena mano! May na-impound ka agad ng sapatos. Panawagan ho namin kung sino may-ari nito. Pumunta lang po din sa TV5. I-claim po ninyo ang kawawang sapatos na ito. Boss, magandang hapon. Sa iyo ba ito? Hindi ko sinama yung medyas eh. Dito muna. Di ba ikaw yung sa T3? Dito ka na. Wala akong trabaho, nag-a-apply ako. Nag-apply ako Cristo. Sabi mo sa akin, don't call us, we will call you. Pati nga ito padaan, we will call you. Bawal doon. Balikan mo muna sila. May panawagan pa rin tayo, Tol Ben, Tol Rapi. Kung sino pwede mag-donate ng lamesa dyan, nawala yung lamesa namin. Pinagtsatsagaan ho namin itong maliit na lamesa ngayon. Panawagan po namin. Kinumpis ka kasi. Suspendido eh. Kaya lumitin yung lamesa. Automatic yun. Anyway, mga Tol, lulubos-lubusin ko na ang pag-extra dito. Magkakasangga hanggang huli, yan ang nangyari sa isang driver ng bus at konduktor. Magkasama silang pinagbabaril sa San Jose del Monte, Bulacan. Nakahambalang pa ang Suntrans bus na ito sa gitna ng kalsada ng datnan namin kaninang madaling araw. Ayon sa mga nakakita, pinaputukan daw na suspect ang driver ng bus habang nagmamaneho ito. 3 tama ng bala sa ulo at batok ng bus driver na si William Balse. 4 na tama naman ang bala sa sinalo ng konduktor na si Erniel Torreña. Dahil naiwan sa bus ang kinita ng 2 biktima, personal na galit ang tinitingnang motibo ngayon ng mga otoridad. May CCTV camera raw na nakalagay sa palengke kung saan nangyari ang krimen. Yun nga lang, sana hindi lang ito props, mga tol. Wag po, kuya! Yan ang sumasawo ng isang dalagita. Paano ba naman 10 taon na pala'y siya'y nilalampastangan? Mario Teres. At ang mismo ang nagsasamantala mga tol ay yung big bad brother niya. Okay. Nilapastangan ang sariling kuya sa loob ng 1 dekada. Ito raw ang masaklap na karanasan ng isang 19 anyos na si Ivy. Hindi niya tunay na pangalan sa kamay ng kanyang kapatid sa ina. 9 na taong gulang pa lang daw siya nung unang gahasain ng kanyang kuya tuwing umaalis ang kanilang nanay. Ang pinakahuling insidente ng pangahalay ay noong lang daw Sabado. Sandali lang naman eh. Nagmamakaawa po ako sa kanya pero pilit niya po pinuhubad yung shirt ko. Sabi ko, sige na kuya, parang awa mo na. Huwag mong gawin sa akin to.
Pero ang labis na ikinalulungkot ng biktima ay nang hindi siya paniwalaan ng kanyang sariling ina. Kaso po ang problema, imbis na ako po kampihan ng magulang po ng nanay ko. Siya po kinakampihan. Dito na nagpasya si Ivy na magsumbong sa pulis. Pumunta siya dito ng biktima at nagreklamo na 10 years na daw siyang ginangasan ng kanyang kuya. Ayun, nag-joke sa kanyang pumunta dito dahil sinasaktan na rin siya, hindi niya na nakayanan. Itinanggi ng kapatid ni Ivy ang akusasyon at sinabing napagalitan niya raw ito kaya nagsumbong sa mga pulis. Dahil po nung nakaraang araw po, na pinagalitan siya ng nanay ko, binugbog po siya. Tapos nung isang araw po, ako naman po yung nanakit sa kanya. Hindi naman po sobrang sakit, yung pinalo ko lang po yung bibig niya. Magkapatid sila sa ina. Patay na ang ama ni Ivy kaya pinoproblema niya kung saan tutungo dahil itinakwil na raw siya ng kanyang pamilya. Pero sa kabila nito, desidido ang biktima na ituloy ang kasong rape laban sa kuya. Nangyari raw ang mga pangahalay sa tuwing wala ang ina ni Ivy. Kaya naman payo ng mga otoridad sa mga magulang, bantayan mabuti ang kanilang mga anak para maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Jay De Castro, News 5. Susunod sa Metro Action, isang grade 3 student sumulat sa atin. Mga tol, ang kanyang problema, gamit sa eskwela dahil wala pang napapadalang pera ang kanyang nanay at tatay sa probinsya. Ang tanong ngayon, sinong sasagot sa eskwela? Ay, syempre, yung galing sa States. Lalo ko na. At ito pa, sumbong ng isang videolante. Biyahing Marikina Commonwealth na jeep. Dapat daw may special class sa mathematics. Ang mga driver, nasa grade 4, section 4, row 4. Caught in the act. Ito'y Metro Action. Kailangan sila'y may calculator na dala. Pwede na ng abacus siguro dito. Yung mga jeep dyan, 30 pesos ang singilan. Kahit malapit ka lang pababa. Eksklusibo, sako-sakong pirated DVD at CD na maraming porno movies. Sinamsam sa Quiapo para huwag na raw mapanood ang mga estudyanteng may hilig sa Borles.